Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Guys, sa mga gustong kumuha ng NBI, no, kung i-avail nyo yung first-time job seeker, so ito guys yung free of charge, na wala kang babayaran. Yun nga lang, may mga requirements na kailangan hingiin sa'yo. Kung gusto mong i-avail yun, meron akong separate video. Nasa description na tong video na to guys, ang link ng video. So yun po ang panoorin nyo. Para naman sa mga first-time pa rin kukuha ng NBI, pero ayaw gamitin ang first-time job seeker, and para sa mga hindi first time pero nakalimutan ang mga login details. So, ang video po ay nasa description din nitong video na to guys. Panoorin nyo na lang. Pero, kung gusto mo naman ay mag-renew ka lang ng iyong NBI clearance, ang video na to guys ay para sa'yo. Okay, so all you have to do guys, pupunta ka lang dito sa iyong Google. No, mapa-computer mo yung gamit mo ang cellphone, it's okay. And search mo ang NBI online appointment. Okay. And then guys, ito ang link na i-click mo ha, itong MYEGPH. Okay, i-click nyo po ito. And then, i-click mo tong renew your NBI clearance. Click agree. Click close. And then close. So dito guys, kailangan mong mag-sign in. No, your email and your password. Para doon guys sa mga, sabi ko kanina ha, yung mga nakalimutan ng kanilang login details, this video is not for you. So nasa description po ang video, yun po yung panoorin nyo guys. Dito sa renewal guys, huwag tayong mag-click dito ng ano ha, huwag mong i-click tong NBI Clearance Online Renewal, click here. So wag po dito guys. And then, huwag din dito, no, kung meron ka ng, tatanungin ka, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present, no? I-click mo tong yes. So, wag din po dito guys dahil doon po sa branch, isa lang ang branch na lumalabas. Manila area lang. Okay? So, wag po dito. Diretso ka na po mag-login ng iyong email and password. Ayan, so nakita nyo guys, nakalagin na tayo sa ating NBI account. So meron ditong edit information. Kapag meron kang gustong i-edit sa mga info mo, no, like dito guys, mag-change ka ba ng iyong civil status or anything, yung address, anything na gusto mo pong i-update dito sa iyong information, i-click nyo po yung edit information, and then ito guys, nakita nyo tong save information, i-click nyo po yan, and submit. Okay? So, once na profile successfully updated, i-click nyo na po itong apply for clearance. So, magkatabi lang sila. May mga nag-comment guys sa previous video ko, hindi daw nila makita yung edit information, yung apply for clearance. Samantalang, ang linaw-linaw naman guys, pag naka-login ka na sa iyong NBI account, makikita mo na dito yung edit information as well as the apply for clearance button. No? So, i-click natin itong apply for clearance. So, dito guys, lalabas ang type of ID. Napipiliin mo rin, and then ID number, and then click agree. And then close. So, ito na guys, select NBI branch. So, ang dami dyan. No? Pipili ka na lang ng mga NBI na kailangan na kung saan mo gusto. So, for example, Robinsons, Place, Ermita. Ayan. So, itong mga naka-blue, they are available slots pa. You know? So, for example, piliin natin April 3, AM slots tayo. So, dito guys ha, sa AM slots, anytime in the morning, pwede kayong pumunta. Sa PM slot, anytime in the afternoon. Okay? So, wala siyang specific time. For example, AM ang piliin ko. So, dito sa right side guys, ay nakikita nyo na meron tayong, nandito na yung appointment schedule natin. And pipili tayo dito guys ng payment option. So ako, ang lagi kong pinipili talaga GCash dahil itong pinakamabilis sa lahat, no? So GCash, and bago mo i-click tong proceed, make sure na ang reference number po, ito babasahin mo to ha, proceed to payment, a reference number will be generated, okay? Reference number or scan QR code. And then i-click mo ang proceed. And then proceed to payment. And ito na guys, ang NBI clearance
fee 130, tapos meron siyang additional na system fee 30 pesos, total of 160 pesos. Bago mo i-accept, screenshot mo to guys. Kasi gagamitin mo to sa GCash pag nag-payment ka na. Okay? And then, click mo accept. So, after nyan guys, pupunta ka na ngayon sa iyong GCash, doon sa government, NBI, tapos, ita-type mo doon yung amount which is 160 pesos. And pag na-proceed na sa payment guys, i-screenshot mo lang siya or i-save mo yung receipt nun. Dahil pag pupunta ka sa NBI, wala ka namang ibang dadalhin, walang ikang ibang dadalhin bukod sa valid IDs, yung proof of payment lang po ang dalhin mo. So kung sa GCash ka, screenshot or save mo yung receipt at yun lang ang ipapakita mo doon. Okay, so ganun lang kadali guys ang kumuha ng NBI online appointment. If you have any questions guys, sumasagot ako ng mga questions, just comment below. And if you have any request content na gagawa natin guys, just comment below. Thank you so much for watching everyone.